Sagittarius, hi, welcome to Mystic Queen PH at itinan natin what's coming to you in the next 30 days from the time na mapanood nyo ang reading na to dahil ito ay isang timeless reading. Anytime na mapanood nyo to, as long as makaka-resonate kayo, this reading is for you. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Okay, Sag, what's up? Next 30 days for Sagittarius. Okay, Sagittarius. Baka mabigla kayo, merong biglang magpaparamdam na person from the past, ha? Knight of Cups. Pwedeng water sign ito, Cancer, Scorpio, Pisces placements, no? Maaring ganun nga, may babalik na person. Naka-retrograde na ba si Mercury? Hindi kasi ako ganun ka-updated sa ngayon. But anyway, yeah, maaring tinan ko nga. Teka lang ha. Kasi parang ang dami ngayong energy na gustong, may mga magbabalik from the past. So, maaring ganon. Merong magbabalik. Sa July pa naman. Ay, July na. July 18. Oh my God. Oh, July 18. Pasok siya. Kung ngayon mo to mapapanood. So, kung napanood mo to ng July, ayan, in the next 30 days, possible na merong person from the past babalik sa buhay mo. Pwede rin naman tong hindi person, pwede tong opportunity from your past na magkakaroon ka ulit ng pagkakataon na harapin, ayusin, gawin, subukan. Oo, halimbawa meron kang in-applyang trabaho dati, tapos na-miss out mo kasi for some reasons, hindi ka available that time. So, nang hinayang ka. So, ngayon, may oportunidad ulit. O, example, hindi ka nakapag-audition sa PBB. O, tapos, meron na namang opportunity na makapag-audition ka. Parang ganun. Okay? So, transformation. Merong endings, new beginnings for you. So, yung iba, this can be related sa relationship. Papasok ka sa isang relationship. Or pwede ring commitment ito, no? May nagbabago, no? May magbabago in the next 30 days. Something na mas seryoso para sa'yo. Like, kung nung mga nakaraan is hindi ka ganun kaseryoso sa bagay-bagay, no? Let's say, hindi ka ganun kaseryoso sa trabaho mo. Hindi ka ganun kaseryoso sa career mo, sa business mo, sa relationship mo. But in the next 30 days, may marirealize ka. Marirealize mo na kailangan mong ibigay ang commitment mo sa isang bagay para makakita ka ng success. 'Di ba? Ganon. So, kahit saan namang area ng buhay natin, kung hindi mo aalagaan, hindi mo aasikasuhin, hindi ka consistent, hindi yun magtatagal or hindi yun magiging successful or magiging mabagal ang pag-unlad nun. So, what I'm seeing sa'yo is you are releasing your old habits. Yung mga habits mo na hindi na nakakatulong para sa pag-unlad mo, para sa growth mo. You are improving. So, mas nagiging committed ka, mas nagiging maingat ka sa decision mo, mas nagiging matalino ka sa pagpili ng mga options na susubukan mo or opportunities na susubukan mo. So, kung meron mang person na babalik sa buhay mo, i-reassess mo yan kung bibigyan mo ba ng chance. Mag-ingat kasi nga pre-shadow na tayo ng retrograde ngayon, no? Kung napanood nyo to or mapapanood nyo to ng July.
2025 kasi timeless 'to. So, puwede 'tong mapanood niyo sa susunod na taon. Oo. Pero kung naka-retrograde ang Mercury sa panahong napanood niyo 'to, mag-ingat sa bumabalik na ex. Kasi parang test 'yan ni universe sa inyo kung talaga bang naka-move on na kayo or deserve niyo na ba talaga ang new beginning. So, yung iba kasi nagiging marupok o binabalikan ulit kung ano yung dating problema, 'di ba? So, money, career, finances, you have, 'di ba, may change. Things are changing for your finances, for your career, for your business. Yes. Sagittarius, nililid ka kasi doon sa bagay na masaya ka, mas magiging masaya ka, mas magiging creative ka. Hindi na boring yung career, yung business, or yung situation mo sa finances mo. Yung iba magiging busy kayo, marami kayong mga yung pagsasabay-sabayan ng mga opportunity na kaya mo naman i-handle, kaya mong i-manage. So, puwedeng may work ka tapos and at the same time meron kang another source of income. So, mas ibe-bless ka financially or sa career mo. Puwede ring may offer of another opportunity or responsibility sa work mo, sa business mo. Sa relationship, ayan na nga bang sinasabi ko. Ayan na nga ba. So, ito, decision making mo, no? Use your discernment kasi sa relationship, no, kung merong person na bumabalik sa buhay mo, meron 'tong hindi magandang intentions or parang not actually na tipong sobrang sama ng intention. Ibig lang sabihin nito is maaring pati yung person na bumabalik na yon hindi niya rin sigurado kung ano yung intention niya sa'yo. Abay mahirap yun, 'di ba? So, use your discernment. 'Wag agad-agad, maniniwala 'no, kasi lalo na kung alam mo sa sarili mo na mukhang hindi maganda yung intention ng taong 'to, wala siyang plano sa buhay na kapag tinanong mo, babalik ka, tapos anong mangyayari? 'Di ba, tanungin mo siya, ano yung plano niya sa buhay niya? If you are in a relationship right now at medyo magulo or parang shaky yung relationship ninyo, parang feeling mo walang patutunguhan, nag-aalala ka kung ano ba, may future ba kayo. Kasi hindi mo yan mararamdaman kung stable yung relationship ninyo. So, i-reassess mo kung tama ba na nandyan ka sa sitwasyon na yan, na sinasayang mo yung oras mo sa taong yan, o it's time to move on, move forward, go to a new direction. Kasi alam nyo kung mauuwi man yan sa hiwalayan ha, in the next 30 days, para to dun sa magugulo ang relasyon ha. Kung may uwi yan sa hiwalayan in the next 30 days, it is meant to be. Alam mo kung bakit? Kasi you are meant to meet someone new in your life. Oo, nasa maling tao ka pa, gano'n. Kaya, kailangan mong i-let go 'yan. Uy, ganda, success. Sa-success ka in the next 30 days. Dahil na riyan sa energy mo, maaring babaguhin mo yung outlook mo sa buhay, mas positibo, no? Mas optimistic ka, masiyahin, full of energy, mag-e-effort ka talaga for your future. So definitely you will experience success. Meron pang mga tao sa buhay mo na nakasuporta sa'yo, naniniwala sa kakayanan mo. So, dun ka rin mag-focus. Hindi dun sa mga taong sinasayang lang yung oras at panahon mo. There are people who supports you, who loves you, who cares about you. Dun mo ibigay rin yun yung tapatan mo, 'di ba? 'Di ba? Intention, importante talaga yung intention sa inyo in the next 30 days. What if the only resolution you made was to love yourself more? Yes. Alagaan mo na, mahalin mo na ang sarili. Kasi kung hindi ka pa gano'n kabuo, hindi pa gano'n ka, hindi mo pa gano'n katanggap ang sarili mo, paano ka magmamahal ng iba? 'Di ba? Kasi hanapin mo yung pagkukulang na yan sa iba. Dapat buo ka muna. Saka ka magsha-shine. You're going to be the center of attention ngayong in the next 30 days. Maaring i-showcase mo ang iyong talent, skill set
sa trabaho mo, sa business mo. Don't dim your light. The world needs your unique talents and gifts. Shine brightly. Oh, magsha-shine ka. You will be more popular. Mas maraming followers if you are into social media content creation, or mas mapapakita mo yung galing mo, abilidad mo sa maraming tao, kahit sa trabaho pa yan. Okay? So that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. See you again.